Kaya po mga binamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin pong balagawan. Ito po ang pakikinig ng salita natin pinakamamalapang Sus. Kaya inayan ko po kayo tumayo bilang pagbibigay galang, salita na ating pinakamamalapang Sus. Daladalhin po nating mangaral ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Co-Preacher Bao Paul Manzano. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. O dakilang mapagpalang mabanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa buong dalangin tayong taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista William and Papa O God. Minsan pa kami nagpupunan ng kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan pinagpartin ng isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy kayo na sa amin sa tutuwin o Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapamaba. Himi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balak-looban, patawaran mong bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Sus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual o pala, simpleng kapanaanan, maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming live workers, viewers, ito aming samut panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakasang sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, damas of hinders at dungeon and belief cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo. At unagit sa lahat, ako muna ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubukalan ng mga pagkapala. And we give the more honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmeda, the end time problem of God. We love you so much, Mama Pastor. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of the Almeida family here in the Philippines as well as in USA and in Canada. At sa lahat din po ng ating mga kapamanggawa, sa lahat ating iniibig ng mga kapatiran, sa lahat ating iniibig ng mga bisita nito ngayon, maging sa ating beloved webcast viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Beloved sons of God, God preserved life. As a true children of God, we should ask of God to deliver us not only from evil people, but also from the evil one. As our greatest enemy, he seeks to snare and destroy us. At magsayang praise the Lord. Ang ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, ay nagliligtas. Kaya nga tayo bilang kanyang mga tunay na anak, mga inibig ko, dapat nating hiligin sa ating dakilang Diyos na tayo po iligtas hindi lamang sa masamang tao, kundi pati na rin sa kaaway ng ating pinakamamahal pa noon. Mga inibig ko, ang kaaway ng Diyos. Kaya bilang ating pinakamatinding kaaway, nais niya tayong bitagin at silain at wasakin, mainibig ko. Subalit, dahil tayo po ay meron totoong Diyos sa pinaglilingkuran na sinasama sa Espiritu Tuhanan at meron tayong totoong pastor na nangalaga sa atin, mainibig ko, andyan lagi ang mapagpalang kami ng Diyos na nagliligtas sa bawat sa atin. Kaya sabi ng Biblia, dito po sa dito po sa Psalms 140 verse 1 and Psalms 98 verse 2, kaya nilaman po, awit 141 at awit 98, talatang 2, kaya The nilaman book of po. Psalm chapter 140 verse 1. Deliver me, O Lord, from the evil man. Preserve me from the violent man. The book of Psalm chapter 98 verse 2. The Lord hath made known his salvation, his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen. God bless you. Mga awit 140, versikulo 1. Iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao. Ingatan mo ako sa marahas na tao. Dito po sa
Awit 98, ang talatay 2. Ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Ang kanyang katuwiran ay pinakikilala niyang lubos sa paningin ng mga bansa. Purihin natin dagat sa buhay. God bless yung kapatid and God bless His Word. So mga inibig, napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, ipinakikilala ng ating mabait na Diyos sa buhay ang kanyang pagliligtas. Ipinakikilala ng mahal na Panginoon ang kanyang katuwiran sa lahat ng mga bansa. At tayo totoong pinagpala, mga inibig ko, sapagkat sa gawain ito, itinuro sa atin ng ating minamatyanagalan na pastor upang tayo po ay makatiyak na andyan lagi ang pagliligtas ng Diyos, na tayo po'y lumakad lagi ng katuwid-tuwiran. We have to walk uprightly in the sight of our loving God, inibig ko. Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, yung buong katapatan, may iniibig, sapagkat sa ating nabasa, inibig ko, na iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao. Ingatan mo ako sa marahas na tao. At ito po'y nangyari sa bawat sa atin, mga inibig ko. Hindi lamang po pinagaling ang ating mga karamdaman, mga inibig. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, mga inibig ko. At nandiyan laging dakilang proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang sa masamang tao, maging sa mga karamdaman, sa mga kalamidad, lagi tayong inililigtas ng ating mabait na Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord. So, barit alam natin lagi, mga ibig, ang ating kalaban is just a roaring lion, mga ibig ko, just katulad ng isang leon na umaungal, umatungal, handang Manila, mga ibig ko, upang wasakin, bitagin tayo yung ating pananampalataya, mga ibig ko, upang magwib ang iyong pananampalataya, upang hindi ka magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, balit, pag tayo po'y laging magtitiwala sa sampalataya sa isang Diyos na buhay, mga ibig ko, na itinuro sa atin ng propeta ng Diyos, ng pastor ng ating mga kadalawa, mga ibig ko, nandiyan lagi mapagpalang kamay ng Diyos na hindi migsi upang hindi makapagligtas, mga inibig ko. At magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Sa mga napakinggan natin mga patutuo kanina, mga inibig ko, kung paano sila iniligtas, iningatan ng mahal na Panginoon. Maging sa pangbubuli, mga inibig ko, iniligtas, iniingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Maging kanyang father, ating prophet, o ating preacher, mga inibig ko na kung saan ay halos maputol na yung kanyang wrist, mga inibig ko, sapagkat may tumamang glass doon na nabasag na kanyang nabundol, may inibig ko, andun, nawalan halos buhay, pero nandyan ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatiran natin, mga inibig ko, sa parte ng Cagayan de Oro, mga inibig ko, na kung saan ay nakusunadan ng isang security guard, hindi nagbigay ng pera, ating mga kapatid, siya po sinyatgan, harap-harapan, mga inibig, wasak ang kanyang damit, mga inibig ko, pero yung kantawan, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kapatiran natin, sa parte ng Bulacan, mga iniibig ko, isang taho vendor, na kung saan ay, dahil sa kanyang matapat na paglilingkod sa ating malapon, madaling nauubos yung kanyang taho na binibenta doon sa kanilang lugar, mga iniibig ko. At isang araw, sabi ng isang mama na malaking katawan, sabi niya, huwag ka nang pupwesto rito. Ayoko na makita ang inyong pagmumukha dito bukas. Ang sabi na natin mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Pero kinabukasan, nandun lahat yung mga kapatid. At habang nag-antay siya ng mga customer niya, kasi po ay nagpupuri din, hallelujah, praise the Lord. At nakita na siya ng mama na nagbanta sa kanya. Sabi sa kanya, sinabi ko sa iyo na huwag ka nang pupunta rito. Kaya sinugod siya ng mama na yun, mga inibig ko, at meron siyang yung double blade na 29 na made in Batangas, mga inibig ko. Mahaba yun. At pagkakita natin mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Sabi yung ating nung mama na nagsabi sa kanya, hallelujah, hallelujah, praise the Lord ka pa. Walang magagawang hallelujah, praise the Lord mo. At pagsabi ng gano'ng mga inibig ko, inundayan ng sunod-sunod na saksak sa katawan natin mga kapatid. Habang siya sinasaksak sa kanyang katawan, panayang hallelujah, praise the Lord niya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ano po ang nangyari mga inibig ko? Anong nangyari? Yung panaksak ng mama na yun, mga inibig ko, na marahas na tao na yan, ay nabaluktot. At siya mismo ang natakot, kumaripas ng takbo, siya na ang hindi nakista doon sa pwesto na yun. Binigyan ng takot ng ating pinakamamahal na Panginoon.
So na makaraming pagliligtas ng ating mahal na Panginoon, ating isa-isahin, napakarami, tayo mismo sa ating mga sarili, naranasan natin ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa atin. Simula nang tayo lumakad ng matuwid at sinagawa natin ng buong katapatan ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating alalahanin mga inibig ko, ang ating dakilang Diyos sa buhay. Siya yung Diyos noon, ngayon pagpakiram hindi nagbabago. Kaya pag ikaw nagtiwala dyan mga inibig ko, kahit anong armas na ginawa ng tao sa mundong ito, ay hindi mangyayari sa iyo. Ano pa sabi po dito sa Hebrews, dito po sa Isaiah 54:17, in Hebrews chapter 13, verse 8, kaya nalaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. In the book of Hebrews, chapter 13, verse 8. Jesus Christ, the same, yesterday, and today, and forever. God bless you, Pastor. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, 54, versikulo 17, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at ang bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong katulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kalwalatian nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Hebrews, kabanatang 13, versikulo 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Gabi sa mga kapatid. Atin mo ng palakpakan ang ating dakilang Diyos sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon. Erbaso Pesalo! Dear Jesus, is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago kailanman. Yung ating Diyos na nakilala, mga inibig ko, na pinakilala ng ating beloved honorable pastor, inibig ko, totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, totoong pastor ng ating kaluluwa, na kung saan siya ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago noon at hanggang sa mga oras na ito, mga inibig ko, ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili, mga iniibig ko. Kaya, tama, sabi ng banal na kasulatan, na walang ginawang almas ng tao ang magkatagumpay sa mga anak ng Diyos pag ang katwiran ng Diyos ay nasa sa atin, mga inibig ko. Kaya pag tayo lumalakad ng ayon sa katwiran ng Diyos, isinagawa natin ang katwiran ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart, mga inibig ko. Nandyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Proven na po yan, mga inibig ko. Almost 24 years ago. I-celebrate na naman natin by this coming October, mga inibig, ang Victorious Pinson Talipo Sulu, na kung saan natanyag, hindi lamang sa bansang Pilipinas, ang kapangyarihan ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoon, ng ang mga Abu Sayyaf, inibig ko yung kanilang mga armas nila, ay hindi nagtagumpay sa grupo ng ating mga pastor, 12 prayer warriors, mga inibig ko. Yung first day pa lang, binabaril na sila, mga inibig ko. At dahil nakita nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga inibig, sila ay naniwala na Diyos natin ay totoo, mga inibig. Erbaso Pesalo, isinama pa natin yung 2 weeks military assault ng past government natin mga panahon na yan, mga inibig ko, na tayo po ay ginawang sacrificial lamb na doon, mga inibig, isinama na doon sa pagbobomba doon sa mga Abu Sayyaf, mga inibig. Subalit, mga inibig ko, yung mga bomba na ibinabagsak dyan, day and night, mga inibig ko, yan po ay hindi nagtagumpay sa lugar, sa grupo natin mga pastor, sapagkat pag binabagsak yung bomba na yan, mismo yung mga sundalo, sila nagsasabi, malaki yung radius na tatamaan noon, mga inibig ko. Subalit, pag malapit na babagsak doon sa lugar ng ating, pinalagyan natin mga pastor, and the 12 warriors, mga inibig ko, yung bomba lumilis doon sa malayo pumuputok, inililigtas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita ng buong mundo ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating minamahal na pastor,
lumakad ng katuwid-tuwiran sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon, na yun ang ipinamana naman sa itinuro sa atin, ating naman pong sinagawa, mga inibigo. At tayo mismo, nakaranas tayo ng mga grabing pagliligtas, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. And we are in the last days, perilous time. Redeeming the times, for the days are evil. Tayo na sa huling panahon na, mga inibig ko, ang nagbabadyang mga kalamidad, mga inibig. Mga bagyong malalakas, mga inibig ko, at ang mga lindol. May warning na naman ng pillbox, mga inibig ko. Anytime, malakas na lindol ang dadapo sa bansang Pilipinas, mga inibig ko. At maging ang bansang Japan, last 2 days ago, mga inibig ko, nagsabi sila ng magkakaroon sila ng mega earthquake. 320,000 kaagad mamatay sa kanila. Sabi nila, estimated nila, pag mag-strike yung malakas na lindol sa kanilang lugar. Subalit tayo, wala tayong dapat ipangamba. Sapagat ang ating pinaghahandaan kung paano tayo maglingkod ng buong katuwid-tuwiran, mga inibig ko, kaya nga, kung ang katwiran, sabi ng banal na kasulatan, ay nasa sa atin, walang armas, kahit nuclear weapon yan, sabi at minamahal ka na pastor, hindi yan tatalab sa atin, mga iniibig ko, sapagkat meron Diyos na magliligtas sa bawat sa atin. Praise the Lord! Subalit, mga baka kapatid, kung hindi mo pa sinasagawa ng 100%, ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon, nandiyan pa rin ang mga kahinaan, mga galit puot, mga inibig ko, mga bagay na hindi kinalugdan natin mahal na Panginoon, ito ng tamang panahon. Isagawa mo ng katuwid-tuwiran ang banal na kalooban atin na sa buhay. Palakpak mo ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! At may papala ang banal na kasulatan, mga inibig ko, kung nais natin makamtan lagi ang pagliligtas ng mahal na Panginoon, wag na wag po tayong magpapabaya. Kapag tayo nagpapabaya, mga inibig ko, pagkatapos tayong gawa na mabuti ng mahal na Panginoon, at ikaw ay lumihis, maglingkod sa ibang Diyos, mga inibig ko, lilipulin tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Book of Joshua, chapter 24, verse 20, kanila naman po. The book of Joshua, chapter 24, verse 20. If ye forsake the Lord, and serve strange gods, then He will turn and do you hurt, and consume you. After that, He hath done you good. God bless you po. Dito po sa Josue, Kapitulo 24, versikulo 20. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kanyang magawang kayo ng mabuti. So yan po yung napakaliwanag, babala sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung tayo po'y bimilang na ng mahabang panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya kung tayo po'y magpapabaya, huwag ka na mag-expect ng pagliligtas, pag-iingat ng Diyos. Sapagkat walang Diyos na mag-iingat sa atin, mga iniibig ko. Yung uling babalik ka sa dati mong sinasamang Diyos na nakikita, mga iniibig ko na wala nang pong kabuluhan, yan po'y karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ayan po'y pagsampa sa demonyo, sabi ng Revelation 9:20, mga iniibig ko. Kung hindi ka man sumasamba, hindi ka man bumalik dyan, at isinasagawa mo naman, nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi kinulog ng Diyos sa pagbibigyan pa natin yung ating mga pita ng laman. Mga inibig ko. Santiyak na bagay hindi ipagsampa sa Diyos-Diyosan, mga inibig ko. Sabi ng banal na kasulatan. Praise the Lord. Sapagkat pag tayo po ay nagpabaya, pagkatapos tayo gawa ng mabuti, lilipulin ka ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga salot, mga inibig ko. Lahat ng salot sa banal na kasulatan ay maaaring ibugso sa iyo ng mahal na Panginoon pag hindi ka maglingkod ng buong katapatan sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang patuloy na preserve ng Diyos yung ating mga buhay, yung pagliligtas ay patuloy nating maranasan hanggang sa kanyang nalapit na pagbabalik? Ano po sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2? Kanya lamang po. First book of the Corinthians, chapter 15, verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. God bless you. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, verse 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo
kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Amen. Everybody praise the Lord. So napakaliwanag, mga inibig ko. Kung atin pong iingatan ng mainam, ng matyaga ang banal na salita ng Diyos na ipinangaral ng propeta ng ating pinakamalapanoon sa bawat sa atin, ito yung ating panghawakan, ingatan natin na mainam. We have to meditate the Word of God day and night, mga inibig ko. Kaya ang banal na kasulatan ito, mga inibig ko, ito yung ating magiging buhay pag tayo po laging nagbabasa ng kanyang banal na kasulatan, sundin yung ipinangangaral natin, beloved over pastor, mga Bible study, ating beloved over some pastor, Lisa and Meda, panghawakan po natin, ingatan natin ng mainam. I-treasure natin ng mainam. Mga inibig ko, yung mga tinuro sa atin, ating mga magulang, sa ating mga beloved children, the whole Almeida family, panghawakan po natin ang banal na salita ng Diyos. Sabagat kung napakinggan mo, hindi ka naman manampalataya, hindi ka naman sasampalataya. It's no use, mga inibig ko. Kailangan pag sumampalataya ka, 100% na pananampalataya, may inibig ko, upang patuloy nating maingatan natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat totoong napakahalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung paano mga inibig ko sa panahon ni Moses, mga inibig ko, mga Israelita, nung panahon na yun na kung saan ay talagang parang nawalan ng pag-asa pagkat nakita nila yung mahabon ng mga sundalo ni King Pharaoh sa kanila, mga inibig ko. Kaya parang sinisisi pa si Propeta Moses, dinalo mo kami dito para kaming ipapatay dito sa lugar na ito. Subalit anong sabi ni Moses, mga iniibig ko? Kanila po, Exodus 14:13, kanila lamang po. The book of Exodus chapter 14, verse 13. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. God bless po. Dito po sa Exodo Kapitulo 14, versikulo 13. At sinabi mo sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan niyo ang paglililigtas ng Panginoon na gagawin sa inyo. Ngayon, sapagkat ang mga Egyptyo na iyong nakikita, ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay pinagagawa pa ng ating dakilang sa buhay upang makita natin lagi ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang matakot. Stand still, mga inibig ko. O kaya nung sila sumampalataya sa propeta ng ating mahal na Panginoon, kay Propeta Moses, mga inibig ko, ayun, yung mga humabon ng mga sundalo, tinabunan ng mapulang tubig na yan, na nahati, mga inibig ko, at sila po'y walang nakatanan. Hindi na nila nakita kailan naman, mga inibig ko. Tayo, ang ating mga kaaway ngayon, mga inibig ko, yung pong ating po mga kinakarap ng mga pagsubok, trials, persecution, mga inibig ko. So, balik kung tayo po ay huwag matatakot, sasampalataya sa mga sinasabi ng ating minamatilagang na pastor, ang kanyang banal na propeta sa ating kapanahon na ngayon, mga inibig ko, isang tiyak na bagay. Tayo po ay matatatag, palakpakan po ang ating pinakahamang na panahon. Everybody, praise the Lord! Kaya ingatan natin na mainam, ating laging ititreasure ang banal na salita ng Diyos. Mga inibig ko, panghawakan natin ang kanyang banal na salita sapagkat itong malapit ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Anytime now, rapture will take place any moment, mga inibig ko. Kaya panghawakan natin, lumakad tayo na lagi na ayon sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, mayroon pang pangako ang ating mahal na Panginoon. As I put it sa last verse, Psalms 91, verses 15 and 16. Maganda na po mauwit, manunog to, kanila mo po. In the book of Psalm chapter 91, verse 15 and verse 16. You shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. God bless you po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 91, versikulo 15 at 16. Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Purihin ang ating pinakamalawang. Palakpakan natin ating dakilang Diyos na buhay. At magsabing, praise the Lord!
Napakagandang pangako ng ating mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng mabambuhay. At ipakikita lagi ng ating mabait na Diyos ang kanyang pagliligtas sa oras ng iyong kapagabagan, sa oras ng kapighatian, sa oras ng mga problema, anumang mga kalamidad na ating kinaharap. Pag tayo tatawag, meron tayong Diyos na tutugon sa bawat sa atin. Diba, so praise the Lord? Dati sa ating kinigisang reliyon, wala po tayong Diyos na maaasahan. Panay ang tawag natin, wala ang nakikinig, bagamat nakikita natin ang Diyos natin nakikita. Pero ngayon, ang Diyos natin hindi nakikita, sinasama sa Espiritu katotohanan, tumutugon sa ating pong pagtawag sa Kanya. Nandun lagi ang makapangyarihang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao, ingatan mo ako sa maras na tao. Kaya tayo pinagparasal at pinagpalang. Sapagat we belong to the true church of the living God. Na lahat ng ating panalangin sa Pangunan ng ating minamahal na pastor, the whole Almeida family, tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Meron Diyos na niligtas sa atin. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko. At habang ating inimbitahan, ating mga beloved visitors, please come forward. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap. At upang maranasan niyo po ang pag-iingat, pagliligtas ng ating mabait na Diyos buhay. Habang gawin natin panalangin ng awit nito, tayo po lahat tayo tumayo na mga inibig ko. Habang binibigyan po ang taon sa kabilat ko, Sir, Brother Joey Mancero.